More than 1 million pesos ay ang nakuha kong prop firm payout this 2024. And in this video, I'm going to share to you guys the lessons and tips that I've learned along the way. If hindi nyo ako kilala, my name is Iron. I trade Forex and futures for 3.5 years, and this year ay yung probably the year na nakakuha na ako ng results sa akin trading. Hindi siya ganun ka-consistent, there are still up and downs, pero ito yung year na marami akong lesson na natutunan. And in this video, i-share ko sa inyo yung mga pivotal lessons para makamit ko yung na-achieve ko this year. So without further ado, let's get into the video. Tip number 1. Find an edge in the market. Ano ba ang ibig sabihin ng finding an edge? Ang ibig sabihin lamang nito, nagbibigay ito ng mas malaking tsansa na manalo ka over matalo ka in a long period of time. Maaari itong technical analysis or pwede itong fundamental analysis. Hindi ka mananalo sa market kung wala kang edge dahil ang kalaban mo dito ay ang mga bangko, mga institution, mga tao sa Wall Street, mga tao na gumigising ng umaga para pumunta sa opisina para gawin ito bilang trabaho. Sila ay may access sa mga data na wala tayong access. Meron silang access sa mga technology na wala tayo para makakuha ng pera. Ang realidad ng pagtitrade ay actually, kapag natalo ka, may nananalo. Ang mga taong yon na nabanggit ko sa inyo, kumukuha sila ng pera sa mga tao na uninformed. Kung wala kang edge, hindi ka magtatagumpay sa trading. Kaya yun yung tip number 1 ko. Humanap ka ng edge sa market na nagpapatunay sa'yo na ito ay proven over a long period of time na itong strategy na to ay nagwo-work. Kung wala kang ganito, huwag kang mag-expect na magtagumpay. Tip number 2 guys, screen time. Ang screen time ay parang reps sa gym. Hindi mo makikita ang resulta sa bawat reps mo. Sa bawat set mo, hindi mo makikita kaagad ang resulta, ngunit nagko-compound ito over time. Napakahalaga ng screen time, lalo na kung nasa 1 to 3 years ka pa lang ng journey mo. May mga magpapromise sa inyo na sasabihin, ilagay mo lang dito ang pera mo. Lalago yan. 30 minutes lang. Pwede ka nang maging profitable. Wala kang kailangan gawin. Siguro, totoo yan for investing, but hindi yan totoo for trading. Anyone is telling you otherwise is just trying to sell you the dream or trying to sell you something. Pero hindi to katulad sa trading. Kailangan mong maglaan ng 2 hanggang 6 na oras everyday para pag-aralan ang galaw ng market. Kasi iba-iba ang condition ng market. So by you doing this, nagkakaroon ka ng reps sa utak mo, sa mata mo, nakikita mo yung pattern, nakikita mo yung mga pattern na kung saan yung edge mo hindi nagwo-work sa certain environment. Kasi iba-iba ang environment ng market. Hindi laging consolidation, hindi laging bull run, hindi laging bear market. Obserbahan mo lahat ng nakikita mo. Habang nag-o-observe ka, i-journal mo. Kahit hindi ka nagtitrade, isa yun sa mga pinakamahirap na bagay na gawin ng mga trader. Tinitingnan ang market, tapos nabibigyan sila ng impulse na mag-trade kahit wala yung setup nila. Pero kung ikaw, tinitingnan mo lang yung market everyday, kahit hindi ka nagtitrade, okay lang na halimbawa, meron kang screen dito, meron kang computer, on the other hand, nagtatrabaho ka. Nakikita pa rin sa peripheral view mo yung galaw ng market, yung bawat galaw ng fluctuation ng market sa 1 minute, sa 5 minutes, sa 15 minutes, sa 1 hour, nagkakaroon ka ng experience na hindi makukuha ng ibang tao sa'yo. Pag na-familiarize ka na paulit-ulit sa screen time, eventually makukuha mong makapag-build ng edge mo dahil nakita mo na yung different market condition na makakatulong sa'yo na magsabi in the future, uy, nakita ko na to, pwede kong i-take tong trade na to, maraming beses ko na nakita to. Lalo na powerful ang pag-observe ng market kapag tinitake down mo sa notes mo, sa journal mo, mapa-electronic man yan, or mapa-pen and paper. Kaya ngayon pa lang, mag-start ka na mag-build ng screen time at makakapag-build ka lang ng screen time, of course, kung mahal mo yung pagtitrade itself kasi mahirap mag-spend sa isang bagay na hindi mo naman gusto yung ginagawa mo. Tip number 3. Trade with prop firm. Kung hindi ka pa nagtitrade ng prop firm, magsimula ka na mag-trade ng prop firm dahil limitado ang risk mo habang minamaximize mo yung learning mo. So, sinusubukan mo magbayad ng limited amount for your tuition kasi on your trading journey, it's almost guaranteed na on your first 1 to 2 years, downside or negative ka sa PNL. Trading with prop firm, inaalaw ka na malimit yung downside mo. Before, ang mga traditional people na nagtitrade, nagde-deposit sila ng mga life
savings nila, mga super laking income nila kasi nga kailangan mo ng malaking capital. Pero with prop firms, binibigyan tayong capital only if alam natin yung ginagawa natin. So for instance, bumili ka ng 10K challenge, ang binayad mo lang hypothetically is $50. That is way too low compare sa i-deposit mo yung buong salary mo. By this method, nalilimit yung downside mo. And at the same time, kapag naman napasa mo yung challenge, nanalo ka sa prop firm, napakalaki ng upside kasi binibigyan ka ng malaking capital. Ang mga baguhan o yung mga tao na nakapag-trade na ng more than 5 years pero hindi pa rin profitable, ang isa sa mga biggest struggle natin ay tilt. Ang tilt para sa akin, isa yung pag nawalan ka na ng control sa emotion mo, tapos nagtitrade ka na lang outside your plan. And kapag nangyari to, napakadelikado. Sa akin, nangyayari ito sa prop firm. After kung makakuha ng malaking percentage gain, nawa-wipe out lahat ng yon, nabublow ko yung account. And tilt is very real. Pwede kang mawala sa katinoan ng utak mo na kung saan lahat ng pinag-aralan mo parang baliwala lang. Now, imagine doing this. Imagine ginagawa mo to sa life savings mo, sa life savings ng rent nyo, rent money, or kaya tuition ng anak mo, or kaya naman ito yung tanging pera mo bilang OFW na dapat papadala mo sa mga pamilya mo. Now imagine, now blow mo lahat ng yon sa personal account mo. Napupunta ka sa isang spiral na kung saan paulit-ulit na lang gusto mong bawiin yung mga losses mo. With prop firms, it's not like that. Ang pinaka-risk mo lang yung binambili mo ng challenge. And always start sa pinakamaliit na challenge and work your way up. So huwag kang bibili ng challenge na hindi mo afford mawala. Kasi ang bawat trade mo, kapag yung challenge na binili mo, hindi mo afford mawala, ang bawat trade mo nagkakaroon yan ng apekto sa'yo. So dapat mag-trade ka ng lowest account size possible na kung saan kapag na-blow yon, hindi maapektuhan yung personal finance mo. Kapag tama ang approach mo with prop firms, kahit na 10 beses ka pang bumagsak, kahit 20 times ka pang bumagsak, kapag yung mga bawat trade mo, gina-journal mo, consider mo yon as tuition fee mo. Kasi kapag one time ginawa mo ng tama yung pagtitrade mo sa prop firm, lahat ng losses mo mawa-wipe out. I'm telling you this, all the losses that I have been wipe out in 2023, this 2024 isang payout, dalawang payout na cover lahat ng losses na yon. So always think in that way. And kung gusto mong suportahan yung channel ko, check mo yung link ko down below for the best prop firm that I use. And let's move to the tip number 4. Tip number 4 is probably the biggest game changer sa aking trading this 2024. Stick to basics. So ano bang ibig sabihin ko when it comes to stick to basics? Ang ibig sabihin lamang nito is naghahanap ka ng mga maliliit na movement na kung saan merong 1:1, 1:1.5, 1:2, pero para sa akin ang pinaka-consistent ay ang 1:1. So hindi mo kailangan ng malaking RR. Before, ang sabi sa akin, kailangan mo ng 1:5, 1:10, 1:20. Makikita mo yung mga screenshot na pinapakita sa mga group sa Facebook, sa mga Binance page group, makikita mo dyan na napakaliit ng stop loss nila. Pero hindi nila pinapakita kung gaano kalaki yung natalo nila bago nag-work yung particular trade na yon. Or kaya naman hindi nila pinapakita magkano ba yung bet na nakataya. Akala ko dati kailangan ko rin ng ganon, malaking RR para manalo. Kasi ang ganda nga naman pakinggan. Hindi mo kailangan ng mataas na win rate para maging profitable. In a sense, totoo yun. Pero ang problem is, kapag napakababa ng win rate mo, kapag dumating yung time na hinahanap mo na magandang trade, yung 1:10 na hinahanap mo na trade, chances are hindi ka mag-i-stick doon. Bakit? Kasi natalo ka ng multiple times. Natalo ka ng 5 beses, 6 na beses. Kaya pag tinignan mo na yung market, nakita mo yung PNL mo na sa 1:5 na, tapos bigla nag-retrace yan sa'yo, mapapaklose ka ng trade. O kaya naman, trail ka ng stop loss. 1:10 yung target mo pero na-trail yung stop loss mo sa 1:2. So in a sense, nababaliwala yung concept ng RR. Kasi hindi ka naman nag-i-stick at the end of the day sa RR na yon. Ang point ko dito is, ang basics, madali siya sa mental health mo na kung saan yung win rate mo maybe nasa 50, nasa 60, nasa 55. Pero with 1:1 RR, kailangan mo lang ng 51% win rate. Kapag meron kang 1:1, madaling makahanap ng edge, madaling makahanap ng high probability scalp setup. Hindi katulad kapag mga malalaking RR, hindi yan palaging present. So ano na lang kapag na-miss out mo yung move na yon, may FOMO na mangyayari, and we
are prone to make emotional decision na kung saan patuloy na magko-compound yung mga bad decision natin until ma-blow yung account. And ang problem din dahil nagtitrade ako ng prop firm, sometimes hindi ko ma-weather yung nasa 6% drawdown ako tapos magtitrade ako ng 1:5. Napakahirap nun kasi sa prop firm kung 1% yung tinitrade mo, 10 trade mo lang or 8 trade mo lang kung 8% yung drawdown, mabublow na yung account mo. Kaya mas prefer ko yung high win rate and just a decent RR. Minsan nga meron pa ako negative RR, 0.8 RR. Number 5 guys, self-development. Etong tip na to, hindi siya related sa trading but it has everything to do with you. Personally, gusto ko nag-exercise, pumupunta ng gym, nag-meditate, nag-jogging. Those are the things that I've done to help my trading and eventually, mafi-figure out mo rin kung ano yung nag-work sa'yo kasi baka para sa'yo, meditation is cringy. Marami akong nakita dati sa Twitter na nagsasabing, don't quote me on this, wala kang makikitang profitable trader na obese. Which is somewhat true, right? Paano ka nga naman magiging disiplinado sa pagtitrade mo kung sarili mong pagkain hindi mo makontrol? So kapag yung personal na buhay mo, impulsive ka, magiging impulsive din yung pagtitrade mo. Isa sa mga favorite na ginagawa ko din is nagbabasa ng libro. Believe it or not guys, I'm not the best student in my school. I probably suck. Hindi naman ako bumabagsak, pero tamad ako sa pag-aaral. And with trading, I discovered so much about myself na kaya kong gawin. For instance, kaya ko pala magbasa ng isang page ng libro. Before, hindi ko magawa yan sa school. Like, napakaliit ng attention span ko. But with trading, I am forced to do it. It's not like force, but I love doing it kasi gusto ko yung content. Gusto ko yung subject ng mga libro. So, isa sa mga marirecommend ko sa inyo for your financial well-being is Rich Dad, Poor Dad kasi isa yun sa mga nag-develop sa mindset ko. And relating naman sa trading-wise, ang pinaka-favorite ko is Trading in the Zone, Best Loser Win, at saka Mental of Game of Trading. Yun yung mga books na binabasa ko in the past na nakatulong sa psychology ko sa pagtitrade. I know, trust me, hindi din ako A student na nagbabasa before, nagre-review sa bawat exam, pero kinayanan ko guys. So, ang point ko dito is, hindi ka magiging disiplinado sa market kung wala kang disiplina sa sarili mo. So, yun yung 5 tip na natutunan ko this year that helped me to earn more than 1 million pesos with prop firm payout. Ang 5 tip na nabanggit ko sa inyo ay personal ko na karanasan. So, pwedeng hindi yun mag-work sa inyo, pero just try them out and see if alin dun yung mga mag-work sa inyo. Tandaan nyo, what I achieved this year is not overnight success. It took so many days and so many screen time and so many times trying to figure out what I am doing. Try your best to improve daily. And if gusto nyo sumali sa aking Discord community for free, type nyo lang down below, join now, and I'll send you the link. And para supportahan nyo yung channel ko, make sure to like, subscribe, and comment down below kung ano pang next na video na gusto nyo makita. I'll be uploading more and more videos this coming 2025, so be sure na mag-subscribe kayo guys, and I'll see you on the next video. Peace out.